Sa bawat tagumpay na nakikita mo, may mga lihim na hindi kailanman ipinagsisigawan. Sa bawat taong tahimik pero umaasenso, may mga bagay siyang piniling itago sapagkat ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina. Ang taong marunong manahimik ay madalas mas nauuna kaysa sa mga maingay na nagmamadali. Maraming nabibigo hindi dahil sa kakulangan ng kakayahan, kundi dahil sa labis na pagbubunyag. Sa panahong ang lahat ay gustong magpaliwanag, magpakitang gilas at magpahayag ng plano, ang tunay na matalino ay pinipiling manatiling lihim. Hindi niya kailangang ipaalam sa mundo ang bawat hakbang niya sapagkat alam niyang hindi kailangan ng ingay upang marating ang tuktok. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, ang sinumang may kakayahang magpigil sa sarili ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Ang tagumpay ay parang apoy. Kapag sobrang binuksan sa hangin, mabilis itong mawawala. Ngunit kapag iningatan sa loob ng sarili, unti-unti itong lumalakas hanggang magliyab. Ang mga lihim na pinangangalagaan mo ay siyang lakas na magdadala sa iyo sa taas na hindi kayang marating ng mga mapusok, kaibigan at kapatid. Muli, inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Kung handa ka nang marinig ang mga aral na kayang baguhin ang direksyon ng iyong buhay, samahan mo ako. Pag-usapan natin ang 8 bagay na dapat mong ilihim kahit kanino. Kung tunay mong nais umangat, umunlad, at mapanatili ang kapayapaan sa gitna ng magulong mundo. Una, mga plano mo sa buhay. Ilihim mo ang iyong mga plano sapagkat hindi lahat ng dapat mong gawin ay kailangang malaman ng iba. Ang bawat salita na inilalabas mo ay maaaring humina ang kapangyarihan ng iyong layunin, lalo na kung ito ay maririnig ng mga hindi handang makaunawa. Ang katahimikan ay hindi kahinaan. Ito ay disiplina at kalakasan na pinapanday sa loob. Kapag ipinagsigawan mo agad ang iyong mga pangarap, unti-unti mong ninanakawan ang misteryo at puwersa ng sarili mong paglalakbay. Ang sigla at kasiyahan sa pagsusumikap ay nawawala kapag ang gantimpala ay napalitan ng papuri o opinyon ng iba. Ang tunay na lakas ay nakikita sa paraan ng pagkilos, hindi sa dami ng taong nakakaalam. Ang mga taong tahimik, ngunit umaasenso, ay kumikilos sa likod ng tabing ng mundo. Pinapaunlad nila ang sarili ng walang ingay, pinaghuhubog ang kakayahan sa katahimikan, at tinitiyak na bawat hakbang ay matibay bago ipakita sa iba. Ang tahimik na pagkilos ay nagtataglay ng misteryo na nagbibigay ng mas matibay na pundasyon sa tagumpay. Tulad ng sabi ni Marcus Aurelius, ang sinumang may kakayahang magpigil sa sarili ay may kakayahan sa lahat ng bagay. Sa katahimikan, ang mga pangarap ay nagiging apoy na unti-unting lumalakas. Kapag iniingatan sa sarili, ang mga plano ay nagiging matibay na sandata laban sa mga hadlang at pagsubok. Hindi nasusukat ang tagumpay sa dami ng taong nakakaalam ng iyong plano, kundi sa lalim ng iyong disiplina at determinasyon. Ang kapangyarihan ay nagmumula sa loob, sa mga bagay na pinipiling itago at alagaan. Ang mga lihim na ito ang magsisilbing gabay at lakas mo upang umangat sa mundong puno ng ingay at panghuhusga. Ikalawa, mga kaibigan at kapaligiran mo. Maging maingat sa kung kanino ka malalapit at kung sino ang pinipiling maging bahagi ng iyong mundo. Ang mga tao sa paligid mo ay may kakayahang bumuo o sumira ng iyong landas. Hindi lahat ng nag-aalok ng tulong o payo ay may tunay na hangarin para sa iyong ikaunlad. May ilan na ang layunin ay pansariling kapakinabangan. Ang pagpili ng tamang kasama ay tulad ng pagpili ng lupa kung saan mo itatanim ang iyong binhi. Kung ang lupa ay hindi angkop, ang binhi ay hindi tutubo. Kung ang tao ay negatibo, ang iyong mga plano ay maaring humina o maligaw sa maling direksyon. Ang enerhiya ng paligid ay nakakaapekto sa iyong isip at kilos, kaya dapat piliin ang mga kasama na magpapalakas, hindi magpapahina. Ang mga tahimik at mahinahon na kaibigan ay nagbibigay ng espasyo at suporta ng hindi nanghihimasok. Hindi sila nangangailangan ng araw-araw na papuri o patunay ng tagumpay mo, kundi naroroon bilang gabay at inspirasyon sa likod ng tabing ng ingay ng mundo. Sa ganitong paraan, ang kanilang presensya ay nagiging tulay, hindi pabigat. Ang negatibong impluensya ay mabilis kumalat at makahawa, ngunit ang positibong presensya ay tahimik na nagpapalakas.
Ang kapaligiran at mga taong nakapaligid sa iyo ay parang apoy. Pinapainit ka o sinusunog ka depende sa kanilang intensyon. Ang disiplina sa pagpili ng kaibigan at paligid ay kasing halaga ng disiplina sa sarili. Ang iyong pag-unlad ay hindi lamang nakabase sa sariling kakayahan, kundi pati na rin sa kalidad ng iyong kapaligiran. Sa bawat hakbang, suriin ang mga taong kasama mo at ang enerhiyang kanilang dinadala. Ang matalinong pagpili ay nagbibigay ng lakas, proteksyon at katahimikan sa iyong landas patungo sa tagumpay. Pangatlo, pananalapi at ari-arian mo. Maging maingat sa kung gaano karami at kanino mo ibinubunyag ang iyong yaman o pinagkakakitaan. Ang pera at ari-arian ay hindi lamang kasangkapan ng kalayaan, kundi maaari ring maging sanhi ng inggit, panlilinlang at panganib kung hindi iningatan. Ang labis na pagbubunyag tungkol sa iyong kalagayan ay maaaring magdala ng hindi ka nais-nais na atensyon at sa bawat labis na salita ay may kaakibat na posibilidad ng pag-abuso o panlalamang sa iyong tagumpay. Ang pagtatago ng iyong tunay na kakayahan sa pananalapi ay nagbibigay ng kalayaan upang kumilos ng malaya. Kapag ang iba ay hindi alam ang kabuuan ng iyong kayamanan, mas madali mong mapapangalagaan ang iyong mga hakbang at desisyon. Ang diskresyon ay kalasag laban sa maling intensyon ng iba at proteksyon sa iyong pinaghirapan at nagbibigay ng espasyo upang ang iyong pag-unlad ay hindi madaling maantala o maapektuhan ng hindi inaasahang pangyayari. Ang maingat na pamamahala sa yaman ay hindi lamang para sa iyong sarili, kundi para rin sa mga susunod na hakbang na nais mong tahakin. Ang pagpapakita ng sobra o pagmamayabang ay maaaring magdulot ng hindi inaasahang panganib, samantalang ang tahimik na pag-iipon, maingat na pamumuhunan at pagdidisiplina sa sariling gastusin ay lumalago ng natural at matibay. Ang mga taong marunong sa pananalapi ay nakakaunawa na ang bawat hakbang na pinipiling ipakita sa mundo ay may kasamang responsibilidad at panganib. Ang mga tunay na may alam sa sining ng pananalapi ay kumikilos ng tahimik, pinapanday ang kanilang kayamanan nang hindi ipinapakita sa lahat. Pinipili nilang ang yaman ay magsilbing sandata sa oras ng pangangailangan, hindi bilang palamuti o paraan ng pagpapakita ng sarili. Ang disiplina sa pag-iingat ay nagmumula sa pag-unawa sa kahinaan ng tao sa tukso at galit, at sa pagkatotoo na ang labis na pagpapakita ng yaman ay kadalasang nagdudulot ng kahinaan, hindi lakas. Ang tagumpay sa pananalapi ay hindi nasusukat sa kung gaano karami ang nakakaalam ng iyong kayamanan, kundi sa kung paano mo ito ginagamit at pinapangalagaan ng may disiplina at pananaw. Ang lihim na pamamahala sa pananalapi ay nagbibigay kapangyarihan, seguridad at katahimikan sa iyong paglalakbay patungo sa mas mataas na antas ng buhay. Ang mga yaman na iningatan sa katahimikan ay lumalago ng walang gulo at nagiging matibay na pundasyon para sa mas malalaking tagumpay na darating sa hinaharap. Pang-apat, mga suliranin at paghihirap mo sa buhay. Huwag mong ilantad sa lahat ang bigat ng iyong dinadala. Ang mga problema ay hindi dapat maging palabas sa entablado ng mundo. Ang katahimikan sa gitna ng paghihirap ay tanda ng lakas ng loob at disiplina ng isip. Ang pag-iyak sa harap ng madla ay maaring magdala ng awa, ngunit ang pagharap sa unos ng tahimik ay nagdadala ng respeto at kapayapaan. Maraming tao ang nakikinig hindi upang makaunawa, kundi upang manghusga o ikwento sa iba ang iyong mga pinagdadaanan. Ang mga kwentong inilalabas mo sa gitna ng iyong paghihirap ay maaring maging bala laban sa iyo balang araw, kaya't matutong magtago ng iyong mga sugat at hayaang ang oras at tagumpay ang magsilbing lunas at patunay ng iyong katatagan. Ang tunay na matatag na tao ay hindi yaong walang dinadala, kundi yaong marunong magpasa ng sakit ng walang ingay. Pinipili niyang yakapin ang kirot at gamitin ito bilang gasolina upang magpatuloy. Sa bawat tahimik na gabi ng pagdurusa, may kalakip na aral at lakas na unti-unting hinuhubog sa kanyang loob. Ang mga sugat na iningatan sa sarili ay nagiging marka ng karunungan, hindi kahinaan. Ang pagsasabi ng iyong mga suliranin sa maling tao ay tulad ng pagbubukas ng pinto sa isang bagyo. Sa halip na tulungan ka, baka lamunin ka pa ng ingay ng mga opinyon at panghuhusga. Ang karunungan ay nakikita
sa kakayahan mong alamin kung kailan ka dapat magsalita at kung kailan ka dapat manahimik. Sapagkat sa katahimikan, mas malinaw mong maririnig ang iyong sariling isip at ang direksyong dapat mong tahakin. Ang paghihirap ay bahagi ng paglalakbay, hindi hadlang dito. Huwag mong hayaan na makita ng mundo ang bawat sugat na iyong tinitiis. Patunayan mo sa katahimikan na kaya mong bumangon kahit walang nakakakita, sapagkat ang tunay na lakas ay hindi kailangang ipagsigawan. Ito ay nararamdaman sa paraan ng iyong pagbangon at sa katahimikan ng iyong paninindigan. Panglima, mga tagumpay at nakamtan mo sa buhay. Huwag mong ipagmalaki ang lahat ng iyong nakamit sa iba. Ang labis na pagpapakita ng tagumpay ay maaring magdala ng inggit, panghihimasok at maling intensyon mula sa ibang tao. Ang katahimikan sa harap ng mga tagumpay ay tanda ng tunay na karunungan at disiplina. Ang taong marunong sa sarili ay alam na ang tagumpay ay mas matamis kapag hindi ipinagkakalat sa lahat. Ang tahimik na pagpapalago ng sariling karera, kaalaman o kayamanan ay nagtataguyod ng pundasyon na mas matibay kaysa sa kung anumang palamuti ng papuri o panghihikayat ng iba. Ang pagpapakita ng sobra sa mundo ay maaring makasira sa momentum ng paglago. Ang tunay na lakas ay nakikita sa kakayahan mong panatilihin ang dignidad sa kabila ng mga tagumpay nang hindi umaasa sa atensyon o pagkilala. Ang mga taong matagumpay ay hindi kailangan ipakita ang bawat hakbang. Sa katahimikan may puwang para sa mas malalaking plano at mas matibay na hakbang. Ang mga tagumpay na tahimik na pinangangalagaan ay lumalago ng mas natural at hindi napapahamak ng inggit o kritisismo ng iba. Ang disiplina sa katahimikan ay parang lihim na yaman na patuloy na lumalago sa oras at tamang panahon. Ang pagbabahagi ng tagumpay sa tamang paraan at sa tamang oras ay sining at disiplina. Ang matalinong tao ay pinipili ang tamang kausap at tamang pagkakataon upang ilahad ang kanyang nakamtan. Sa ganitong paraan, ang kanyang mga tagumpay ay nagiging inspirasyon, hindi sanhi ng pagkakagulo o inggit. Ang kahalagahan ng tagumpay ay hindi nasusukat sa dami ng taong nakakaalam, kundi sa epekto nito sa iyong sarili at sa mga desisyon na gagawin mo sa hinaharap. Ang katahimikan sa tagumpay ay nagbibigay ng kalayaan, seguridad at kapangyarihan na patuloy na maglakbay ng may determinasyon at disiplina nang hindi naaapektuhan ng opinyon ng iba. Pang-anim, mga pangarap at adhikain mo, ilihim mo ang tunay na layunin at pangarap na nais mong abutin. Ang pagbubunyag ng lahat ng adhikain sa mali o hindi handang makakaunawa ay maaring magdulot ng pagkaantala o pagkasira ng plano. Ang katahimikan sa pagpupunyagi ay nagbibigay daan upang ang bawat hakbang ay masusing maayos at mas matibay na maisakatuparan. Kapag ipinakita mo agad ang iyong pangarap, ang mundo ay nagiging tagamasid at hindi palaging kaagapay. Ang ilan ay magbibigay ng payo, ang ilan ay magtatangkang hadlangan, at ang ilan ay maghihintay lamang na mabigo ka. Kaya ang tunay na karunungan ay ang mapanatili ang lihim ng iyong adhikain at hayaang ang aksyon at resulta ang magsalita para sa iyo. Ang mga pangarap na iningatan sa katahimikan ay nagiging mas matibay at mas malinaw. Sa bawat tahimik na hakbang, hinuhubog mo ang sarili mo upang maging handa sa anumang hamon. Ang proseso ng pag-abot sa pangarap ay hindi palaging makikita ng iba, ngunit bawat maliit na tagumpay ay patunay ng determinasyon at disiplina na walang kapantay. Ang mundo ay puno ng opinyon at panghuhusga at madalas ay nakakabahala. Sa katahimikan, may kalayaan kang suriin at ayusin ang iyong mga hakbang ng walang presyon o panlilinlang. Ang pag-iingat sa iyong pangarap ay hindi pagiging lihim o sadyang pagtakas, kundi isang disiplina na nagbibigay proteksyon at lakas upang maisakatuparan ito ng buo. Ang tagumpay ng pangarap ay nakasalalay sa disiplina, tiyaga at katahimikan sa bawat hakbang. Ang lihim na pangangalaga sa iyong adhikain ay nagbibigay ng puwang upang lumago ito ng walang sagabal. Sa bawat tahimik na pag-usad, ang pangarap mo ay unti-unting nagiging katotohanan at ang tagumpay ay dumating ng may lalim, integridad at tunay na kahulugan. Pang-pito, kalusugan at katawan mo. Huwag ipagmalaki o ilahad sa lahat ang bawat detalye ng kalagayan ng iyong katawan at kalusugan. Ang kalusugan ay sagradong aspeto ng buhay na dapat ingatan ng may katahimikan at disiplina. Kapag labis itong ibinunyag,
maaring magdala ito ng maling payo, inggit o hindi kinakailangang pag-aalala mula sa iba. Ang tunay na karunungan ay nakikita sa paraan ng pag-aalaga sa sarili ng tahimik nang walang panghihimasok ng ibang tao. Ang pagpapanatili ng kalusugan ay higit pa sa pisikal na anyo. Ito ay mental, emotional at espiritual na aspeto rin. Sa katahimikan, mas malinaw mong maririnig ang mga pangangailangan ng katawan at isip at mas maayos mong matutugunan ang mga ito. Ang disiplina sa pagkain, ehersisyo at pahinga ay nagiging mas makabuluhan kapag hindi ipinapakita para sa papuri ng iba, kundi ginagawa para sa sarili mong ikabubuti. Ang mga taong tahimik sa kanilang pag-aalaga sa kalusugan ay madalas mas matatag at mas malakas. Hindi nila kailangan ipaalam ang bawat hakbang sa mundo dahil alam nilang ang tunay na lakas ay nagmumula sa consistency at dedikasyon, hindi sa opinyon ng iba. Ang katahimikan ay nagbibigay puwang upang ang katawan at isip ay unti-unting lumakas nang walang sagabal ng labis na ingay at opinyon. Ang kalusugan ay parang lihim na kayamanan na kapag iningatan, nagbibigay ng kapangyarihan sa lahat ng aspeto ng buhay. Ang labis na pagbubunyag tungkol sa estado ng katawan o karamdaman ay maaring magdala ng maling atensyon o panghuhusga. Sa halip, ang pag-iingat at tahimik na pagpapalakas sa sarili ay nagbubunga ng mas matibay at mahabang tagumpay sa personal na buhay. Ang katahimikan sa pag-aalaga ng kalusugan ay nagbibigay kapangyarihan at kalayaan. Sa bawat hakbang na tahimik mong ginagawa, ang katawan at isip mo ay nagiging mas matatag at handa sa hamon ng buhay. Ang disiplina at lihim na pag-aalaga sa sarili ay nagiging pundasyon para sa mas mahabang tagumpay at katahimikan sa paglalakbay ng buhay. Pangwalo, mga pagkatalo at pagkabigo mo. Ilihim mo ang iyong mga pagkatalo at pagkabigo. Ang mga ito ay bahagi ng iyong paglalakbay, ngunit hindi ito dapat ipagsigawan sa lahat ng tao. Ang bawat kabiguan ay may kasamang aral at hindi laging kinakailangan na makita ng iba ang iyong mga sugat. Ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung paano ka natumba, kundi sa kung paano ka bumangon mula sa pagkatalo ng may dignidad at pagninilay. Sa halip na ipagmalaki ang iyong mga pagkatalo o gawing dahilan ng awa, gamitin ang mga ito bilang pagkakataon na mapagtibay ang iyong karakter. Ang mga pagkatalo na iningatan at hindi ipinakita sa iba ay nagiging isang mahahalagang bahagi ng iyong paglago. Sa katahimikan, matutunan mong tanggapin at gamitin ang bawat pagkatalo upang magpatuloy nang walang panghuhusga o opinyon mula sa iba. Ang mga pagkatalo ay hindi hadlang sa tagumpay kundi bahagi ng proseso. Sa bawat pagkatalo na hindi ipinagbubunyi, mas lalalim ang iyong pag-unawa sa iyong sarili at sa buhay. Sa katahimikan ng iyong pagdurusa, natututo kang maging mas matatag, mas matiyaga at mas handa sa mga susunod na hamon. Ang mga lihim na pagkatalo ay nagiging mga matibay na pundasyon na nagsisilbing gabay sa pag-abot ng iyong tagumpay. Ang mga taong marunong magtaglay ng kanilang pagkatalo sa katahimikan ay may lakas na hindi nakikita ng karamihan. Hindi nila kailangan ng papuri o simpatiya mula sa iba upang magpatuloy sa kanilang paglalakbay. Alam nila na ang tunay na tagumpay ay nagsisimula sa pagtanggap ng kabiguan at paglisan mula dito ng may tapang at pagninilay. Ang mga pagkatalo ay hindi tinatago dahil sa kahihiyan, kundi dahil sa respeto sa sarili at sa proseso ng paglago. Ang katahimikan sa mga pagkatalo ay nagiging simbolo ng iyong pag-usbong. Sa bawat kabiguan na hindi ipinapaabot sa iba, ang iyong lakas ay lumalalim at nagiging mas matibay. Sapagkat ang pinakamalalim na tagumpay ay nagmumula sa mga pagkakataon kung saan natutunan mong hindi sumuko at nagsimulang muli sa kabila ng lahat. Sa paglalakbay ng buhay, natutunan natin na ang tunay na lakas ay hindi nasusukat sa kung gaano karaming beses tayong nagtagumpay, kundi sa kung paano tayo bumangon mula sa ating mga pagkatalo at nagsimulang muli. Ang katahimikan at disiplina ay ang mga sandatang hindi nakikita ng karamihan, ngunit ang mga ito ay siyang nagdadala ng tunay na kapayapaan at lakas sa ating mga puso. Ang ating mga lihim na pinag-aaralan, ang mga hakbang na hindi ipinagsisigawan, at ang mga aral na natutunan sa katahimikan ay siyang magdadala sa atin sa mga dakilang tagumpay, mas matibay at mas matalino. Kaibigan at kapatid, muli,
Inaanyayahan kita na mag-subscribe sa ating channel para lagi kang updated sa mga bagong videos na aking gagawin at babago sa pananaw mo sa buhay. Ang bawat hakbang na iyong tatahakin ay mas magiging makulay at makatarungan kung ikaw ay maghahanap ng kaalaman hindi lamang sa mga salita, kundi sa mga aral na may kahulugan sa iyong puso at isip. Maraming salamat po. Mag-ingat po tayo palagi at kay Lord palagi ang papuri.